Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ito pong araw na ito na po yung huli nating talakayan para sa ating series na Reformation Back to the Bible Movement. So I hope marami po tayong natutunan mula dito sa napakahalagang parte ng history natin, no? Na even though nagkaroon ng mahabang gabi, dark ages, na sa panahon ng Reformation nagkaroon ng bukang liwayway, nagkaroon ng liwanag. So, yan po yung tinatawag nating post-tenebras lux, after darkness, light. And then, number 2, add fontes to the sources. Nagkaroon ng kamalayan na dapat tayong manumbalik ulit sa mga original sources ng information, kagaya ng Hebrew Old Testament and Greek New Testament, at aralin talaga natin yung Biblia sa original. At yung Biblia, yan yung pinaka-standard ng ating pananampalataya. That's above reason, above experience, above tradition. Then sumunod na mga pinag-aralan natin, yung 5 solas of the Reformation: sola scriptura, scripture alone; sola fide, faith alone; sola gratia, grace alone; solus Christus, Christ alone; at ngayon po yung pag-aaralan natin ay soli Deo gloria, to the glory of God alone. During the Dark Ages, nagkaroon po ng matinding division, o yung mga activities ng mga tao. Nagkaroon ng division. Nagkaroon sila ng idea na yung ibang mga bagay ay makadiyos at yung ibang mga bagay naman ay pangmakamundong bagay. Halimbawa, nag-aalaga ka ng hayop, nasa farm ka, pangmakamundo yan. Nagpapanday ka, gumagawa ka ng bahay, pangmakamundo yan. Ikaw ay politiko, ikaw ay sundalo, pangmakamundong bagay yan. Yung pang mga makadiyos na bagay, ito yung naglilingkod ka doon sa simbahan, pwedeng sakristan ka, pwedeng pari ka, pwedeng bishop ka, or lahat ng ginagawa sa loob ng church. Yun lang yung nagbibigay talaga ng kaluguran sa Panginoon. Pero pag ikaw nagtatrabaho ka, gumagawa ka ng tinapay, panadero ka, yan ay mga secular, yan ay mga makamundong bagay, no? Hindi naman masama, hindi rin naman mabuti, parang secular, no? Yung mga bagay lang na may kinalaman sa Diyos ay yung mga ginagawa sa loob ng simbahan. Pero dito sa panahon ng Reformation, na-recover natin yung original na katuruan ng Biblia, na lahat ng ginagawa pala natin ay pwede nating gamiting paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay nanay, nag-aalaga ka ng iyong anak, yung anak na iyong inaalagaan, basically, galing sa Diyos yan, inaalagaan mo yung anak mo, pero galing sa Diyos yan. Ultimately, ang Diyos talaga yung ama niyan. At, pinaglilingkuran mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdi-disciple sa anak mo, pagpapalaki sa anak mo ng tama. At yung pagiging nanay mo, isa pa lang yung paglilingkod sa ating Diyos. At kung yung pag-alaga mo ng hayop, ginagawa mo para sa Panginoon, that's your service for the Lord. Kaya po ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yung mga bagay na ginagawa sa simbahan, kundi yung mga bagay na ginagawa rin sa panaderya, ginagawa din sa mga bukirin, ginagawa sa mga pwedeng gumagawa ng mga sapatos, gumagawa ng mga damit, at kung ano-ano pang mga industriya nung unang panahon. So, soli Deo gloria, to the glory of God alone. Now, lahat po ng ginagawa natin, dapat ito nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, kasi po lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos for His glory. Lahat po ng bagay dito sa mundo nilikha ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Kaya po, hindi po yan pang church lang, kundi pang lahat ng bagay. Sabi po rito sa Romans chapter 11 verse 36, "For from Him, and through Him, and for Him are all things." Lahat po ng bagay galing sa Diyos, nalikha sa pamamagitan ng Diyos, at para sa Diyos. To Him be the glory forever. Amen. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So to the glory of God alone. Now, una po natin katuruan ngayon. God created all things for His glory. Nung nilikha ng Diyos yung universe, nung nilikha ng Diyos yung planeta natin kung saan nakatira si Adan at Eva, nung nilikha ng Diyos lahat ng ito, ang purpose ng Diyos sa buong nilikha ay magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian,
magbigay ng pleasure, kaligayahan sa Diyos. God created all things for His glory, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi po yan para sa maluwalhati si Satanas, maluwalhati yung mga anghel, maluwalhati yung mga tao. Hindi po yun eh. Ang purpose po is for the glory of God. To Him be the glory forever and ever. It's for God's own pleasure. And number 2 po, bagamat ang tao ay nahulog sa kasalanan, hindi papayag ang Diyos na yung tao ay patuloy na lang mawalay sa Kanya at hindi na magkaroon ng kaligtasan at hindi na maipanumbalik sa Kanya. Salamat sa Panginoon kasi sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang wisdom, He chose to redeem us. Pinili ng Diyos na tubusin tayo. And for what? For His greater glory. So yung una po, God created all things for His glory. Bagamat nahulog tayo sa kasalanan, nagpakalayo-layo sa Diyos, minarapat ng Diyos na tubusin tayo at ibalik sa Kanya. God redeemed us for His greater glory. Kaya po kung isipin nyo, bakit namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus? Bakit sinuong ng Panginoong Jesucristo yung hirap at pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo, yung tinik, koron ng tinik at paghagupit at paglatigo sa Kanya at pagdura at pag-alipusta sa Kanya. Bakit niya tiniis lahat yon? Para po yun sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi po, everything was created for the glory of God. Kaya pag mamayari tayo ng Diyos ng 2 beses, number 1, by virtue of creation, nilikha niya tayo. Pangalawa, by virtue of redemption. So, nilikha tayo ng Diyos, pagmamayari tayo ng Diyos, para tayo sa kaparehan ng Diyos. Pero hindi na tayo namumuhay para sa kaparehan ng Diyos sapagkat tayo namumuhay na para sa pansarili nating kagustuhan, puro pang sarili na lang simula nagkasala tayo. Kaya niredeem tayo, tinubos tayo ng Diyos, ipanumbalik tayo dun sa original na intensyon ng Diyos sa Genesis 1 pa lang na yung tao dapat mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya right now, ikaw na nakikinig ngayon, tanungin mo yung sarili, siyasatin na ating mga sarili, ako ba'y nakabalik na dun sa original na intensyon ng Diyos sa Genesis chapter 1? Ako ba'y nabubuhay na muli? Not for myself, not even for my family, but for the glory of God. Because that is God's original intention. Now, God redeemed us for His greater glory. Kaya po sinuong ng Panginoon Jesucristo yung hirap ng krus ng Kalbaryo para mas lalong maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng kagandahang loob, ng Kanyang habag, ng Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo doon sa krus. Pwede naman sana niyang pinabayaan na lang tayo, pero salamat, tinubos tayo ng ating Diyos. God redeemed us for His greater glory. And number 3 po, God desires that we see His eternal glory. Ang nakakatuwa po rito yung Diyos, in-invite niya pa tayo maging parte at kabahagi ng Kanyang pamilya upang tayo ay makasaksi sa kaluwalhatian ng Diyos ng pangwalang hanggan. Kaya po tayo ginawang pamilya ng Diyos upang makasama ng Diyos ng walang hanggan, and forever we will behold the glory of God. Habang panahon, for the rest of eternity, we will witness the glory of God. At yan po ay hindi pinagkait sa atin ng Diyos. Sa halip, talagang nasa puso ng Diyos, dinidesire, ninanais ng Diyos na ibahagi yan sa atin. Kaya po, isang malaking pribilehiyo na maging parte at maging kapamilya ng Diyos sapagkat tayo niligtas ng Diyos upang makasama ng Diyos at upang makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian. So God created all things for His glory. God redeemed us for His greater glory, and God desires that we see His eternal glory. Kaya po tayo ngayon mga kapatid, tayo po ay nakabalik na. Lord willing, lahat tayo naririto, nakabalik na sa Genesis chapter 1, yung original na intention ng Diyos, bakit niya tayo nilikha, para mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po bilang application sa verse na ito, number 1, follow the grand compass of life. Yung buhay po, may compass yan. Alam niyo po yung compass, kung nakahawak na kayo ng compass, kung may compass kayo dyan sa bahay niyo, kahit pa ikot-ikutin niyo yan, kahit pa balibaligtarin yan, pagulong-gulungin niyo yan, kahit pa anong gawin mo sa compass, hanggat hindi sira yan, laging nakaturo yan sa north. Laging north yan. Now, tayo po, meron tayong grand compass of life.
Pag tinanong mo, saan ba yung direction ng buhay ko? Laging may tinuturo yan. At yung grand compass of life, ang laging tinuturo, kaluwalhatian ng Diyos. Paano ba mabuhay? The grand compass of life says, you have to live for the glory of God. Pag nalilito tayo, naguguluhan tayo sa mga desisyon natin, lagi natin tinatanong yung ating sarili, ano ba yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? That's the best decision we can ever make. Based on the grand compass of life. Laging tinuturo sa atin ng grand compass of life, greater glory of God. Kung saan maluluwalhati ng Diyos, dun ka. Yun ang decision na gawin mo. So, follow the grand compass of life. And number 2, focus on what glorifies the Lord. Yung ating mga mata, naka-fix, kumbaga, wala na tayong tinitingnan pang iba. Alam niyo po, dito sa mundo na to, mapanlin lang. Ang daming mapanlin lang. Pumunta ka lang sa mall, ang dami mong pagpipilian. No? Ang dami mong pwedeng bilhin. Pwede tayong magkaroon ng kalituhan dito sa mundo na ano ba talaga yung mga dapat nating gawin. Ang daming options. Ang daming nakakasilaw sa ating paningin. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, no? Sa kabila ng lahat ng opportunities na meron tayo, i-focus natin yung ating mga mata. Huwag tayong malilito. Nabubuhay tayo dito sa mundo for the glory of God. That's why we have to focus ourselves on what glorifies the Lord. Kung tayo nasa panahon ng, ang daming kumikislap at kumikinang sa ating paligid, lahat maganda, lahat masarap, lahat nakakaakit. I-focus natin yung ating mga mata sa mga desisyon na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Focus on what glorifies the Lord. That's the essence of life. That's the purpose of life. And number 3 po, fulfill our duty and be forgotten. Tuparin natin yung ating duty sa Panginoon, yung task na binigay niya sa atin, yung mission na binigay niya sa atin. At hayaan nating makalimutan na lang tayo ng mga tao and be forgotten. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay natin na ayaw nating makalimutan ng mga tao. Gusto natin palakpakan tayo, tingalain, i-recognize. Minsan nakukuha na natin yung kaluwalhatian na para sa Panginoon. Gusto ko yung sinabi ni Nicholas Zinzendorf. Sabi niya, preach the gospel. Die. Be forgotten. Yun lang yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Ipangaral ang salita ng Diyos. And after that, mamatay. At makalimutan. Now, hindi naman natin ginugol na hindi mo kailangan makalimutan ka ng mga tao, no? Pero ang pinaka-point nito, hindi mo na dapat inaasam-asam pa yung recognition ng tao na mag-glorify ka pa, maitaas pa yung pangalan, kilalanin ka pa at palakpakan. Ang mahalaga, matupad mo yung pinapagawa ng Diyos. Maitanghal mo ang pangalan ng Panginoon, maitaas mo ang pangalan ng Panginoon, maluwalhati ang Panginoon sa iyong buhay, and be forgotten. No? Hindi mo kailangang ma-recognize ng mga tao, hindi mo kailangang magpa-impress sa mga tao. Let's just fulfill our duty. Kung ano yung mission na binigay sa atin ng Panginoon, tapusin natin yon. Kahit pa, in silence, no? Kahit walang makakita sa atin, walang makarecognize sa atin, malaga tinutupad natin, tungkulin natin. Bilang nanay, tatay, tagapagtaguyod ng pamilya, kung nasan ka man trabaho, no? Kahit wala ka sa pedestal, hindi ka nakarap sa mga tao, ginagawa mo silently yung trabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos, so be it, no? Hindi natin hinahangad pa na tingalain at kilalanin ng mga tao. We just have to fulfill our duty and be forgotten. Tandaan po natin itong sinabi ni Zinzendorf, preach the gospel, die, be forgotten. Huwag natin kuhanin yung kaluwalhatian, yung glory na para lamang sa Panginoon. So, application natin, no? Follow the grand compass of life, focus on what glorifies the Lord, fulfill our duty, and be forgotten. Now, para po sa ating discussion, why is the glory of God our grand compass for life? Bakit yung kaluwalhatian ng Panginoon? Yun yung pinaka-compass, pinaka-direksyon ng buhay. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, forgive me because many times I take for myself the glory that belongs to you. Right now, I acknowledge that you created all things for your glory. I praise you for redeeming me through Jesus and for your greater glory in my life.
Help me to always fix my eyes on your eternal glory. Teach me to focus on what brings you honor and not my own. Strengthen me to fulfill my duty. Let me preach the gospel, die and be forgotten. Let your name alone be glorified. In Jesus' name, amen and amen. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Sila po, maging yung mga mahal natin sa buhay, sila rin po ay mas lalo pang mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga devotion. God bless you po. Magkita-kita po tayo muli bukas sa 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.